Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ang aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ang aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Eto, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko eh. Salamat. Titingnan ko nga ito. Dok, Mari. sa 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magkaka-off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha. Diretso ako noon pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Bisuhan ko na lang ang mga pasyente bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilibot magdala. Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na kumakalampag ang gate ng klinik? Parang may karga pa siyang sanggol, Tulong! Ang lakas pa naman ng ulan. Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basang-basa na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Dr. Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po sanhi ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayong mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora.
Wala po talaga akong perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinanlunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayo mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama na-hit and run sa highway isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang yan. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mary, Dok? mo lang singilin si Lolo, no? Ah, Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Ikaw ko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho, kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang asawa ko lang galing, ha? Doc! Si Doktora Neva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. Ano? Maputlang na po si Doktora. Doc! Diyos ko! Ang asawa ko! Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Doc. Bilang resulta ng COVID-19, acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. Itong mga nakaraan po kasi, Doc. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello, sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko? Ako
Ako nga po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Dok. Ano? Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. At sino ba ito? Si Lola Huling po. Yung matandang babaeng nagdala ng apong umitirik na ang mga mata noong isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leiva. Opo, natatandaan ko nga. Nagising din po ako ng gabing yun, malakas ang ulan. Nakagustuhan ko pong madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19. Sinugod ko po siya niya sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang magnegatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Doktora Leiva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng profesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Doktora Leiva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leiva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsigaraw: Phil Cruz, Yunel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leiva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat.
Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Itong masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. Oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay, siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundal ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga propesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi, ano Bakit? May problema ba? Tatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan ang inyong nakaraan. Francis, Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Siyempre naman. Ikaw po ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun.
Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan. Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Arlinda? Ako nga. Alberto. Arlinda, nawala siya na malay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Nagkumatok siya at nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy! Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na! Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang lunas yung babaeng yun. Tama naman ang dati mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa iyong sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Oh, Francis. Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. Ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatampuro kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo at may taning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano ba nangyayari sa inyo lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun ay dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad, si
Si Daddy ang higit nating mapapasaya. Makadarama rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Pakakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko. Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? Oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mommy. Alberto. Narito pa rin ako. Erlinda. Maraming salamat, Liz, sa'yo. Ginawan mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na nahintay pa ang ating mga anak. Linda, Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mommy, narito na po kami. Oh, Mirasol. Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Linda, Mami, Wala na si Mommy, Rembrandt. Daddy. wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ng pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay na kaligayahan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Fidel Benamin, Rosana Villegas at June Ligaspi sa papel na Alberto. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan.
marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na pansamantalang isinaisantabi ang kanyang natatanging pangarap para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Siya ay si Judy. Panadero ang tatay ko. Sa ganong trabaho niya kami binuhay na magkakapatid. Kaya bata pa lang, nagkahilig na ako sa paggawa ng tinapay. Sabi ko sa nanay at tatay ko, mag-aaral ako ng mabuti at magtatayo ako ng sarili naming bakery. Buo na ang plano kong yun. Ngunit, minsan pala kailangan nating maging praktikal sa buhay. Judy, tanghalian na. Tinapay lang bang kakainin mo? Opo, Nay. Sabi kasi ni tatay, tikman ko raw po kung masarap tong bagong gawa niyang tinapay. Tikim lang ang sabi niya. Hindi niya sinabing gawin mong ulam at kanin yan. O, kumain ka na maayos. Busog na ako, Nay. Ano? Nakaubos na po kasi ako ng 5 peraso nito eh. Ay, naku, ewan ko siyang bata ka. Kaya ka tumataba eh, kasi puro na lang libadura yung tiyan mo. Ano talaga? Si Nixon na lang papakainin niyo. Siya na lang kumain para sa akin. Ay, Nixon! Nandiyan ka pala. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? Ano pa ba naman naaasahan mo dyan, Nay? Uy, Oh. Nixon. Nixon, kumain ka na. Bakit nga pala nandito ka na naman sa bahay? Wala po si na Mama at Papa. Laki-laki ng bahay niyo, pero palagi ka na dito sa amin. Magpalit na lang kaya tayo ng bahay. Gusto ko yan. Yan lang ang reaction mo, Nixon. Pangisi-ngisi ka lang dyan. Sige na, kumain ka na. Salamat po. Sa susunod, magbayad ka na ng pananghalian mo, ha? Nay! Halos 3 beses ka sa isang linggong nakikikain dito sa amin. Grabe ka naman, Wala pa. Nay. Nililibre na nga ako niya ni Nixon madalas eh. Kaya pala dito siya sa bahay bumabawi. Hindi naman naiba si Nixon sa atin. Parang na kami nito magkapatid eh, di ba? Di ba, Nixon? Opo. Wala na ba sabaw? Naging sabaw. Yan. Ayan. Balita ko, gusto mo rin daw magtayo ng sarili mong bakery, Nixon. Pero gusto ko pa magtrabaho muna sa abroad para mas mag-improve ang skills ko sa baking. Sarap. Magiging magkasosyo kami sa negosyo, Nay. Konting kembot na lang. Gagraduate na kami. Pareho na kami magtatrabaho sa food industry. Tapos, kapag nakaipon na kami at nakakuha na kami ng experience, pwede na kami magnegosyo. Diba? Yayaman na tayo, Nay. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alalang-alala ako sa'yo kanina pa. Saan ka pa nang galing? Uminom ka ba? O bakit? May problema ka ba? May pumunta kanina sa bakery. Sino? Yung may-ari ng lupa. Bebenta na raw yung lupa, kaya pinaalis na tayo. 1 buwan mula ngayon. Patatayuan na raw yun ang apartment. Ano? Paano na tayo? Kailangan natin na malilipatan. Kung saan tayo lilipat? Isa pa, paano yung pag-aaral ng mga anak natin? Paano si Judy? 2 taon na lang gagraduate na siya. Yung 2 natin, pareho nasa high school. May ibibigay naman daw na compensation yung may-ari. Hindi ba tayo pwedeng umapila? Na wag mo na nilang gawin agad-agad ang pagpapaalis sa atin. Attorney, baka naman pwede makiusap itong kumpare ko. Bakery niya mawawala. Kami naman, yung mga bahay namin, hindi naman sapat ang 1 buwan para makahanap kami na malilipatan. Opo, naunawaan ko po kayo. Pasensya na po. Sana po maunawaan ninyong may-ari nitong lupa. Sa kanya po ito at may karapatan siya gawin kung anong gusto niyang gawin dito.
Malamang hindi mo kami naunawaan dahil mayaman ka. Kami naman mahihirap lang. Sa squatter din po ako lumaki. At sa barong-barong din po kami nakatira. Mabuti nga po kayo, konkreto ang inyong bahay. Kami po, pinagtagpi-tagpi lang na plywood. Talaga lang po nagsikap ang aking mga magulang, kaya natupad ko ang aking pangarap. Maniwala kami sa iyo. Pare, sandali lang. Attorney, kung talagang paalisin na kami rito, maaari bang pahabain ng kahit konti yung palugit sa amin? Kahit 3 buwan. Mag-iipon lang sana ako ng pera para sa pagkuha ng pwestong lilipatan itong bakery namin. Gaya ng mga magulang mo, nagsisikap din ako para maitaguyod ang aking mga anak at para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Sige. Susubukin ko pong kausapin ang may-ari. Ako, salamat. Salamat, attorney. Maraming salamat. Tatanawin ko itong isang napakalaking utang na loob sa iyo. Pasensya na kayo mga anak. Kung ngayon lang namin nasabi sa inyo. Kung ganun, ibig sabihin, isasara na natin ang bakery natin, Tay? Hindi naman, anak. Maghahanap lang tayo ng malilipatan. Di dito na lang sa bahay. Napakaliit itong bahay natin. Oo nga. Isa pa, sino naman ang bibili ng tinapay dito sa atin? Nasa dulo na tayo ng eskinita. Alam nga naman sasadya pa sila dito, yung mga customer ng tatay mo. Anong plano mo, Tay? Baka pwede tayong makiusap sa pinsan ng lalay mo. May sariling kainan yun di ba? Baka pumayag na makihati muna tayo dun sa pwesto nila sa palengke. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa namin ito ng paraan ng tatay ninyo. Titigil ka sa pag-aaral? Oo, Nixon. Bakit ngayon pa? Magta-third year na tayo. Ganun talaga. Dahil ba wala kayong malipatan ng bakery nyo? Oo. Gusto mo sabihin ko sa mama ko na pautangin kayo ng pera? Tapos ano? Paano namin babayaran? Wala na nga kaming pera, di ba? Ayos lang. Di naman kailangan ikaw mag-isip ng solusyon. Paano na yung pangarap natin? Yung pangarap mo, andyan pa. Yung sa akin lang naman ang mawawala. Hayaan mo na. Baka hindi talaga para sa akin yun. Paano ka na makakapagpatuloy ng pag-aaral? Baka kapag may pera na uli kami. Kaya kailangan ko mag-ipon. Maghahanap ako ng trabaho. Ano? Magtatrabaho ka na kaagad? Oo. 20 years old ka pa lang? May mga bata nga naglalako ng kung ano-ano, di ba? Trabaho rin yun. Ako pa kaya 20 years old na. Saan ka nga magtatrabaho? Nayo, pandagdag sa pambayad natin sa tubig at kuryente. Salamat, anak. Day off ko po bukas. Tutulong na lang ako sa paglalako ni tatay ng tinapay sa umaga. Ay, wag na. Magpahinga ka. Palagi kang pagod, lalo na at palagi maraming tao doon sa fast food chain na pinagtatrabahuhan mo. Ayos lang, Nay. Pasensya ka na, ha? Kung hindi sana ito nangyari sa atin, sana makapagtatapos ka na sa susunod na taon. Matutupad na sana ang pangarap mo. Okay lang po. Hindi pa naman uli ang lahat. Wala namang age limit ng pag-aaral eh. Maaari naman ako magpatuloy kapag nakaluwag-luwag na tayo. Nay, ayos lang po ako. Huwag niyo akong isipin. Pasensya ka na. Pinanganak ka sa hindi mayamang pamilya. Kung gaya sana kay Nixon, may mayaman ka rin mga magulang.
Baka nasa prestihiyoso kang paaralan ngayon. Hindi ka sana nagkukuskus ng CR, nagmamap ng sahig, naghuhugas ng kinainan ng kung sino-sino. Nay, marangal ho ang trabaho ko. Wala pong masama dun. Oo nga, pero hindi ka sana nagtatrabaho ngayon. Dapat nasa eskwelahan ka. Nay, tama na. Kung saan-saan na naman umaabot ang isip niyo eh. Si tatay nga pala, nasan? Sino mo? Yung abogado nung may-ari ng lupa. Nakita ko kahapon. Kinumusta ko. Tapos? Alam mo, gusto niya raw suportahan ang pag-aaral ng anak natin. Bakit niya naman gagawin yun? Uy, siguro naawa sa atin. Kasi dati ang kwento niya, galing din siya sa mahirap na pamilya. Paano niya naman susuportahan si Judy? Uy, siguro magbibigay ng financial assistance. Hindi ko alam kung paano. Ano sabi mo? Ang sabi ko mag-uusap muna tayo. Ano sa tingin mo? Baka naman manggagancho yun, ha? Mukhang seryoso naman siya nang kinausap niya ako. Nakatitingin naman siya ng tuwid sa mga mata ko. Ibig sabihin, makakabalik na sa pag-aaral si Judy? Oo. Sige na! Sayang naman! Minsan lang kumatok sa pinto ang oportunidad. At ang hiling niya, alam mo, huwag daw nating sasabihin kahit kanino na sinusuportahan niya si Judy. Sige na! Tanggapin na natin ang iniaalok niyang tulong. Ikaw, si Judy? Opo. Judy, anong gusto mong maging? Ho? Anong pangarap mo? Hindi ko po alam eh. Wala ka pang anything in mind? Dati po, gusto kong magkaroon ng sariling bakery. Tulad ng tatay mo. Opo. Kaso nahinto po ako sa pag-aaral ng 2 taon. Parang nawalan din po ako ng interest na mag-aral. Ang importante na sa akin ngayon, kumita ng pera at makatulong sa kanila. Okay. Naiintindihan ko kung bakit yan ang nararamdaman mo. Pero huwag kang tumigil mangarap. Kung nawala man yung una mo, mangarap ka uli. Kapag may ambisyon tayo, doon tayo nagkakaroon ng direksyon. Isa pa, may talento at kakayahan ka. At hindi aksidenteng naririyan yan. Binigay yan sa'yo para magamit mo kung saan ka man dalhin ang iyong pangarap. Sa ngayon po, wala po ako may isip eh. Okay lang yun. Soon, malalaman mo rin yan. Pero sa ngayon, gusto ko ipagpatuloy mo muna yung course mo sa college. Magtapos ka muna. Ako nang bahala sa'yo. Ay, talaga? Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po. Akala ko noon, naglaho na ang pangarap ko. Natulog lang pala. At nang bumalik ako sa kolehiyo, muling nagising ang pagnanais kong maging isang baker. Konti na lang, maaabot ko na rin ang pangarap ko. Ako po si Judy. Ito ang aking buhay. Walang expiration date ang mangarap. Kahit anong edad, kahit anong panahon, maaaring mangarap ang isang tao. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Legaspi, Junel Beramin, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz sa papel na Judy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Miar at Eric Lucero,
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa magandang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo? At balak niyong magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero, Ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then biglaan niyo siyang isasama sa amin. Oo nga naman, ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan niyong makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, nakakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yun, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Mangungupahan na lang ako, Ate Ethel. May mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Digna. Naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yung si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At ang ako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate. Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Mahala siya. Angela? Malaki na siya. May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. At kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yun. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi niyo sinabi sa amin to. Kasi baka tumutol kayo. Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan ha. Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, huwag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na. Dito na ito. Ngayong ginawa niyo ng sinabi niyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mo yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Binigla niyo kami. Okay.
Tsaka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nakasama kay Mama para may tagabuhay siya. Oh, ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil mahal na mahal daw siya. Siyempre, magdadrama yun para maniwala si Mama. Para may palabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Ay, sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha? Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ah. Oh, siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. Oh, ano, kumusta naman? Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Oh, Eh, yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. ha? O, paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin sa magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Ay, yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Eh, si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman mo na, hindi na mauulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan? Hindi mo naman tinutupad. Huli na ito. Huli na. Promise. Sana nga, wag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. Narito na ho tayo sa bahay namin, Tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yun. At si Mama naman, gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang, Si Ethel, parang nagagalit at umiiyak. Wala ka namang magagawa. si Jojo, Tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ano? Ang hayop na yun. At tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Sinong... Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Halikop. Walang iyak ka, Jojo! Walang iyak! Angela! Patawarin mo ako. Hindi ko man sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Pati anak mo, tutuklawin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulo ka na dyan sa kulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Dahil sa nangyari. Ang tanda ko na, pero nagkamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya, Mambola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto
matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo akong makahingi ng tawad Ay. sa aking mga anak. Mama, Bakit kayo narito? Alam ko. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari. hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang himyong. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya eh. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mama. Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin. Totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa ring isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Jun Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Norman. Ako po'y naninirahan dito sa Cavite. Isa po akong pianista. Bago mag-pandemic, tumutugtog ako sa ilang malalaking restaurant. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Congratulations, Norman. Puring-puri ka na naman ang mga customer natin kanina. Napakahusay mo raw tumugtog. Plakado, sabi nila. Salamat po, ma'am. Talaga pong pinagbubuti ko po ang pagtugtog para masiyahan po ang lahat ng kumakain dito sa restaurant nyo. Kaya naman naisip ko, gawin ng everyday yung pagtugtog mo rito. Talaga po, ma'am, Binita? Oo. At dahil doon, may increase din ang iyong sahod. Ang ganda ng restaurant niyo, Alvin. Ang linis at ang laki pa. At may pianist pa. Sabi ko na sa'yo, magugustuhan mo rito eh. Ikaw lang. Matagal na kitang niyayaya pero ngayon ka lang sumama sa akin. Pasensya ka na. Alam mo naman busy ako sa studies ko eh. Oh, what do you want to eat? Bahala ka na. Hindi naman ako pihikan. At saka, mukha namang masarap ang mga food niyo dito. Right.
Alvin, gusto ko sanang mag-request sa pianist ng tutugtugin niya. Can we talk to him later? Aba, mukhang nawili sa restaurant natin na ang nililigawan mo, anak. Nakailang request na siya sa pianista natin na si Norman. Actually, ma'am, gusto ko ang pagkawili ni Sheila sa place natin. She said she'll bring there her family and friends. Oh, very good. Isa lang ang ayoko. Ano naman yon? Yung pagkatuwa niya sa pianista natin na si Norman. Oh, Alvin. Humahanga lang si Sheila kay Norman. Yan nga ang ayoko, mami. Hindi pa nga ako sinasagot ni Sheila. May iba na siyang napapansin. Ayoko ng ganun. Anong sabi mo, anak? Parang galit sa'yo yung anak ng may-ari ng restaurant na pinapasukan mo? Opo, ma. Hindi ko naman po alam kung bakit. Wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Baka naman nagsaselo sa'yo. Dahil sa pagiging magiliw sa'yo ng kanyang girlfriend. Hindi ko po alam kung girlfriend nga niya si Sheila o nanliligaw pa lang siya. Pero close nga po siya sa akin. Oh, malamang na selos nga ang dahilan nun. Anak, hanggat maaari, umiwas ka sa gulo, ha? Lalo na nga, anak siya ng boss mo. Ma, ganun naman po talaga ang ginagawa ko. Mabait po si Ma'am Benita. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Sayang nga lang dahil hindi nagmana kay Ma'am ang anak niya. Mayabang po kasi si Alvin. At kung kumilos, akala mo siga. Narito na tayo sa inyo, Sheila. Salamat ulit, Alvin, ha? Alika, tumuli ka muna. Okay. Pamimeriendahin kita. Lagi na lang ikaw ang nagpapakain sa akin sa restaurant niyo, eh. Hi, Sheila. Tama-tama pala ang dating ko. Narito ka na. O, ikaw pala, Reden. Oh, kasama mo pala si Alvin. Oo, Reden. Inihatid ko siya. Inihatid mo na pala eh. Di pwede ka na umuwi. Narito na siya eh. Ano? Ano ka ba, Reden? Bakit mo ginaganyan ang bisita ko? Bisita mo rin ako, Sheila. At siya, kanina mo pa kasama. Kaya ayos lang kung umuwi na siya. Ako ang magsasabi kung uuwi siya. At hindi ko siya pinauuwi. Ngayon, baka naman isipin mo masama ang ugali ko. Kung gusto mo, kayong dalawa nga asikasuhin ko. Narinig mo ang sinabi niya, Reden? Hindi na. Huwag na. Gusto ko ako lang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Salamat sa'yo, Iha. Palagi ka nagdadala ng mga customer dito sa amin. Dahil po yun sa maganda ninyong place, ma'am. Good service pa. At masarap ang pagkain. At may mahusay pang pianista. Salamat, Sheila. Minsan nga imbitahin kita sa amin para tumugtog. And then, ako ang kakanta. Ano nga palang order mo, Iha? Yun na rin pong favorite ko, ma'am. Okay. Oh, dyan ka muna, ha? Apo. At ipapaasikaso ko. Thank you po. Sheila, babalik na ako sa pwesto ko. Wait lang, Norman. Heto yung request ko. Sinulat ko para hindi mo malimutan. Okay. Sige, maiwan na kita. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Kasi pag kinakausap kita, lagi kang nagmamadaling umalis. Iniiwasan ko lang na magalit ang boyfriend mo. Hindi ko pa boyfriend si Alvin. Pero, aaminin ko, may feelings din ako sa kanya. Pinag-aaralan ko nga lang kung dapat ko na siyang sagutin. Pero kung magsiselo siya sa'yo, maiinis ako sa kanya. Sheila... Look, Norman, I really admire you. Dahil ang husay mong tumugtog. Hindi man itatanong, gusto ko maging isang concert pianist. Pero hindi nangyari. Dahil ang gusto ni na mami na tulungan ko sila sa business namin. Kaya,
encouragement ang pinako nila sa akin. Ganun ba? Yeah. Pero ngayong nasunod ko na sila, naiisip ko, panahon na para gawin ko naman ang talagang gusto ko. Salamat, Sheila! Ang saya-saya ko! After a year, sinagot mo rin ako. Dahil nakita ko namang matyaga ka at talagang mahal mo ko. Medyo nag-aalala nga lang ako nitong mga nakaraang buwan na baka hindi mo ako tanggapin. Bakit naman? Dahil sa pianist sa restaurant namin. At talaga nga palang nagsiselos ka sa kanya, ha? Okay, ikukwento ko sa'yo kung bakit magaan ang loob ko kay Norman. Makinig ka. Saan ka galing, Alvin? Kanina pa narito ang food natin. Pinadagdagan ko ang food at tinawag ko rin si Norman. Ha? Bakit? Para sabayan tayong kumain. Alvin? Ngayong girlfriend na kita, gusto kong patunayan sa'yo na inalis ko na ang selos ko sa kanya. Oh, I'm happy to hear that. Ang sweet niyo naman. Nakaakbay ka pa kay Sheila, Alvin. Natural. Girlfriend ko na si Sheila. Totoo yun, Riden. Sana tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob mo ang lahat. Pwede ko namang gawin yun, Sheila. Pero gusto ko munang turuan ng leksyon ang mayamang na ito. Patalim! Ito ang masasabi ko sa'yo, ha? Na hindi mo ako dapat kinalaman. Kailangan makainis naman. Hindi ka pwede tumakas! Ano nagutan mo ang pagsaksak mo kay Alvin? Anak, kumusta na ang anak ng boss mo? Pinuntahan kita rito para samahan ka. Ginagamot pa po siya ng mga doktor, ma. Anak, bakit ka umiiyak? Nang buhatin po namin siya kanina, lalo ko po nakita ang tama ni Alvin. At doon ko rin po nakita na may balat siya sa dibdib. Anong kaugnayan nun sa pagluha mo? Ma, may balat din po sa dibdib ang kapatid kong si Alvin na matagal na nawalay sa akin. Buhat po ng ampunin niyo ako. Ano? Norman, sabi ng doktor, kailangan daw ng dugo ni Alvin. Pero naubusan sila ng type O dito ngayon. Benita? Edna? Ikaw nga. Magkakilala po kayo? Oo, anak. Siyang kasabay ko noon. Ang siyang umampon sa kapatid mong si Alvin. Sabi niyo, Mami, ngayon nang labas ko dito sa ospital. Oo, iho. Nakapag-file na nga rin ako ng reklamo laban kay Reden. Salamat po. Sa dami ng ebidensya natin, kahit na may pera pa siya, siguradong makukulong siya. Talagang gusto ko pong managot siya. Inilagay niya sa panganib ang buhay ko. Buti na lang at may nag-donate ng dugo para sa akin. Totoo yan, iho. Mami, gusto ko pong makilala at mapasalamatan ang tumulong sa akin. Oo, kasama ko na siya. Halika na rito. Alvin, kumusta na ang pakiramdam mo? Norman? Ikaw... Siya nga, iho. Siya ang nagbigay sa'yo ng dugo. Ang iyong Kuya Norman. Ang iyong kapatid. Kapatid ko? Oo, Alvin. Ako ang kuya mo. Nagkahiwalay tayo sa bahay ampunan nung ampunin tayo ng magkaibang pamilya.
7 years old ka pa lang noon. At ako naman, 12. Naaalala mo ba kapatid ko? Oo, kuya. Hindi ko nakakalimutan yun, Kuya Norman. Salamat sa Diyos. Niloob niyang muli tayo magkita. Alvin, kapatid ko. Napakasaya namin ni Alvin ng mga sandaling yon. Nagkalayuman kami noon. Muli naman kami nagkasama dahil sa aking trabaho. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Norman, isang pianista. At ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap. Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.